Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid and welcome po sa Idol in Action. And syempre mga kapatid, makakausap na po natin sa kabilang linya po natin si Idol, ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang umaga po, Idol Rafi Tulfo. At least, nakita niyo na ako, hindi katulad kahapon. May ponpas lamang. Mas maganda to, real time. Walang delay. Diba? Tama, Okay. Idol. At, isa lang sumasayaw kanina. Sabi ko nga, dapat, tatlo yan eh. Sino yung tatlo? Ha? Sino yung tatlo? Nasa palagay mo, hindi. Sir. Si FG, hanggang gano'n na lang. Anyway. Nandito ako, Idol. Loud and clear. Ayan, ipapasok na ba tayo? Good morning! Hello! Hi, Maring Shari. Hi, Idol. Ang ganda ng background, ang ganda ng pailaw ni Idol. Na-miss ka, Idol, ng mga tao at masayang-masaya sila. Siyempre, ngayon palang umaga, nakamonitor na tayo sa mga keyboard warrior natin. Tuwang-tuwa sila na makita ka after a week. Grabe. Yun ang sabi nila, Idol. Pero after 1 week, kaya ako'y pupunta na dyan sa studio live. Kailangan, tulad sinabi kahapon, tapusin ko itong protocol na 2 weeks dahil ako'y naging close contact sa isang nag-positive. Although yung driver ko na nag-positive, okay na siya. Sabi ko nga, nagtitiktok na itong driver ko. Sabi ko, mukhang maliwala lang. Sabi niya, okay sir, malakas na ako sir. So no problem na. Anyway, ano bang mga abangan ngayon sa ating mga kaso? Ito, Idol, viral po sa social media ang una nating kaso, Idol. Tinadtad po ito ng tag sa Rafi Tulfo page ng Rafi Tulfo in Action. Ayan, ang dami oh. Ito po, Idol, ay sumbong ng mga kaanak ng isang curfew violator na pinagpumping ng humigit kumulang 100 beses. Matapos po itong mahuli dyan po sa General Trias, Cavite, nito lamang pong Huwebes. Mukhang matinding... Yes push po. up. Push up, Pinag- Idol. Push up, yes. Mukhang matinding hirap ang kanyang inabot dahil pagkatapos po na ang ehersisyo ay halos hindi na siya makalakad. Ayan po, Idol, ang video. Para makatayo ka. Tumayo ka lang. Tayo, tayo. At bumalik dito sa higaan. Tayo. Hindi ka nga pwede sa taas. Mahirap ang kalalang bumaba doon pag iihi ka. Matumba ka ha. Ako po. Ito pa, Idol. Pagdating daw po ng Sabado, bigla na lang daw po siyang binawian ng buhay. Okay. Lahat ng gumawa nito sa asawa ko, mananagot kayo. Kailangan yung matanggal sa serbisyo. Grabe yung papahirap na ginawa niyo sa kanya. Na nagresulta ng pagkamatay niya. Mananagot kayong lahat. Sa Rafi Tulfo, tulungan niyo po ako mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ko. Mamaya po abangan ang gagawing investigasyon at aksyon ni Idol Rafi Tulfo sa kaso po na ito. Ito pa ang isa pa, mga kapatid, isang 39 years old naman po na driver. Naku, broken hearted. Nakipagrelasyon kasi ang kanyang 34 years old na misis sa mismong ninong ng kanilang anak. Na halos doble daw po ang edad sa kanila. Okay. Agoy. Maricel, hindi mo ba alam kung gaano kasakit tong ginawa mo sa akin? Bakit ka pa ng lalaki? Dahil sa sitwasyon nating ito, hindi mo ba inisip yung ating pamilya nasira? Hindi mo man lang inisip na dahil sa ginagawa mong panlalalaki, nasira ang lahat, pati ang kinabukasan ng anak natin. Ano ba ang dahilan pumatol ka sa matanda na yan? Pera-pera lang ba ang kailangan? Mas inuna mo yung pera kaysa sa pagmamahal mo sa aming pamilya mo. Okay, aksyonan niya na ni Idol Rafi mamaya. Kaya sambayan ng keyboard warriors humanda na. Dahil ito na po, si Maring MJ. Maring MJ, good morning po. Yes, Maring Shari, eto na. Hello mga keyboard warrior. Idol Rafi, grabe. Back-backa na po tayo sa live stream
team ng Idol in Action sa Facebook page, pati rin po sa YouTube channel ng 1PH. Comment na po tungkol sa mga kaso at isama nyo rin po inyong contact number dahil yung pinakamaganda, pinakamahusay, no, at pinakamagaling may chance po mapili sa ayuda ni Idol ngayong araw. OMG! Kaya Idol Rafi, ano pa bang hinihintay natin? Ayan, salamat. Salamat. Maring MJ, 147,700 ang ating grand ayuda sa araw na ito. Sino kayo maswerte? Ito. Kasi kahapon dapat 97,000 na lang. Pero nung gumawa tayo ng konting addition, subtraction, meron pala mga cash for the past few days na hindi tayo pumasok, na hindi pa naikarga. Kaya nung may karga na lahat, kompleto, 147,700. So kailangan swerte ang magsama rito at saka para makuha mo ang cash na yan. Okay. Now, nasa na si Kapitana Carol para magbigay ng warning shot. Yes, Idol! At ito na nga po ang aking warning shot kay ex-kagawad Ferdinand, tesorero ng Barangay Santa Lucia, Pasig City, Idol! Anong meron kay Kagawad? Anong ginawa nito? Nako, Idol! Ito lang naman si ex-kagawad tesorero ang nirereklamo sa atin. Idol, dahil ang ating complainant na si Darlene Ramos, Idol, ay kanyang binosohan habang ito ay naliligo, Idol! Ako narinig. Wala akong audio. Kanyang binasahan. Binosohan, Idol, ang ating complainant nitong si ex-kagawad Binasahan? tesorero, Idol. Ano yung binasahan? Anong binasahan? Boso, Binasahan. binosohan, Idol. Pamboboso. Binosohan. Akala ko binasahan. Opo. Okay. Binosohan. Sige. Okay, good. Tamang warning shot na yan. At ano pa meron? Nako, Idol, ito naman, good vibes tayo, good shot naman tayo, Idol. Good shot kay Okay. Kapitan Onesto Gaton ng Barangay 8, Caloocan Honesto. City, Idol. Anong ginawa ni Kapitan Honesto? Bakit siya na-good shot? Nako, Idol, kung matatandaan niyo po, Idol, na warning shot po natin ito, March 25, Idol, at agad nga talagang inaksyonan ni Kapitan Gaton. Agad niyang pinarondahan ang kanyang barangay sa kanyang tanod, araw, gabi, para sawayin ang mga tambay na mga bata na delikado sa panahon ngayon, Idol. Very good. Tama yan. So, yan ang sinasabi namin. So, yung mga pasaway, bibigyan ng warning shot. Yung mga tumugon sa warning shot ni Kapitan Carol, bibigyan ng papuri. Hindi kami dito yung damn if you do, damn if you don't. Gumawa ka ng kabutihan, sasaluduhan ka ni Kapitan Carol. Gumawa ka ng kalokohan, bibigyan ka ng warning. Okay? Salamat, Kapitan Carol! Thank you po. At ngayon, punta na tayo sa ating unang kaso. Okay, makakausap po natin ngayon si Resheline Balse, live-in partner na namatay na si Darren Peña Redondo. Ito yung pinapump daw, pinapush up ng 100 times na mahuli sa curfew, kung ano man ang violation ito sa may bandang Cavite hanggang sa siya po binabuyan ng buhay. Ma'am Resheline, magandang umaga po, madam. Magandang umaga po, sir. Una sa lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa inyo sa pagpano po na inyong mister. Ma'am, pwedeng pakikwento sa amin bakit ho siya pinarusahan at pinag-push up ng 100 times? Nung po kasi Huwebes ng gabi, lumabas po siya para bumili ng tubig. Sarado na po kasi yung tindahan na nagtitinda ng tubig. Kaya kumuha po siya ng bote ng soft drinks para bumili na lang ng kahit anong maiinom. Kasi nga po, Okay. nagluluto na rin po siya ng ulam. Okay. So, mga anong oras po ito? Around 6 po. Siguro po mga 6 to 6:30. or Kailan po quarter to- nangyari ito, madam? Po? Kailan po nangyari ito? Anong araw? Huwebes po ng gabi. Huwebes ng gabi, Huwebes Santo. And then, siya po hinuli ng mga tanod o ng mga pulis? Tanod po. At dahil sa violation sa quarantine o sa curfew? Curfew po. Curfew. Okay. Dinala po siya sa sample station o sa barangay hall?
Sabi niya po, dinala po sila sa plaza po ng Malabon. Malapit po yun sa munisipyo ng Malabon. Plaza Malabon. At pagdating po doon sa Opo. plaza, ano po nangyari, ma'am? Sabi niya po, mga pulis daw po yung, yun, inutusan daw po sila na mag-pumping ng 100 times. Kapag hindi daw po nila nagawang sabay-sabay, pauulitin po sila. Pumping is push up po. Okay. 100 times. Si Opo. Mr. po ay may naramdaman. May sakit sa puso. Nabanggit niya po sa akin nung bago pa lang po kami na medyo mahina nga daw po yung puso niya. Ito po ba ay naisabi niya sa mga pulis na mga sir, meron po akong problema sa puso. Nasabi niya yan? Hindi po siguro kasi siya po yung tipo ng tao na hanggat kaya niyang tiisin, kinikim-kim niya po. Okay, okay. Sige. So, na kumpleto niya po yung 100 push-up and then Opo. nirelease po siya ng mga pulis sa plaza. Nakuha niyo po yung pangalan ng mga pulis, ma'am? Hindi po eh. Okay. Sige. Makausap ba natin? Nasa linya na po. Ito si Rodolfo John Cruz. Ito yung si chairman. Okay. Kapitan Rodolfo John Cruz. Hello po. O, si Colonel muna. Colonel Marlo Solero, Chief of Police ng General Trias Cavite. Colonel Marlo, magandang umaga po. Yes, sir. Good morning po. Sir Rafi. Alam niyo, Eric, Karen, pinag-push up po sa plaza ng inyong mga pulis ng 100 Opo. times. Meron po pala itong karamdaman, may problema sa puso. Sir, Sir ako, sir. Colonel, Narinig ko. alam niyo na itong nangyari sa akin, sir. Yes, sir. Napanood. Colonel. Nakita po namin sa Facebook yung happening about the Ano pong reaksyon niya dito, Colonel? Hello, Ano sir. pong reaksyon niya po, Colonel? Sir, opo. Pwede tawagin niyo yung spokesperson ng PNP. Okay. Na Go ahead. po ako na full of investigators to conduct a partial investigation po for that particular issue. So, sa ngayon po, meron na silang sinabi sa akin na initial report. Dito naman po kasi sa amin, sir, sa General Trias City Police Station, as a matter of Okay. protocol, lahat ho na dinadala dito ng barangay officials as well as yung mga kapulisan natin na nakasayin sa mga PCP na violators ng IATF guidelines at ng curfew, pinoprocess po namin as a matter of protocol. So kinukuha po namin yung kanilang pangalan, yung personal identity ho, personal circumstances, and Kasama then mo ba sa pipicturean ho inyong namin protocol sila. na And then kasama mo ba after sa that, kanilang sir, protocol meron na- akong duty police na magkakandak ng lecture sa mga violators. Kasi we presume na kaya ho sila nakaka-commit ng violations is because hindi pa ho sila aware or least informed ho sila sa existing guidelines ng IATF to include ho yung curfew as well as yung il-effect ho ng COVID kasama ho sa lecture, Sir Rafi. Yun lang po ginagawa namin Opo, dito. At we never impose So- physical punishment o physical exercise as form of punishment sa mga violators. Hindi mo namin So ito ginagawa sir, yun, sir. ito sir, pinag-push up po siya ng 100 times. Apo, yun po yung binabanggit na sir ni Darren sa kanyang kamag-anak. Pero sir, sa amin dito po, never mo namin pinapa-rutahan o pinapa-exercise yung mga violators. Wala ho kami ganun form of Sir, punishment. sir, nagsumbong nga po itong namatay, itong biktima sa kanyang misis na siya ay pinapump down ng 100 times. Yes, sir, opo. At meron daw po si puso. Ayun, sir, opo. pre-existing Yun ang condition pinag-knowledge na nila, sir. tatawagin. Yun ang pinag-knowledge nila. Sa Ano amin pa? naman po, start naman po ng police station namin, sir. Before po namin sila i-release sir sa respective barangay officials na nagdala sa kanila ng gabi, pinipicturean din ho namin sila at i-release namin sila at pinare-receive namin sila sa mga barangay officials as proof na sila in good physical conditions. Meron ho kaming picture, sir. Okay. Picture namin sila. Colonel,
Colonel, di ko maintindihan eh. Ang tinatanong ko kung talagang pinag-push up. Ang sagot mo sa akin, bago sila nire-release, yung mga nahuli, lecturean, pinapipirma in good condition. Yes, sir. Opo. Ang tanong ko kasi, Colonel, lang, siya ho ba ay pinag-push up as part of the discipline and lecture na ginawa po ng inyong kapulisan doon sa plaza? Yes or no lang po? No po. No po. Has to Kaya nga do po, 100 pinag-push sir na you never impose physical So, pinagawa po siya. form of punishment. Pina-exercise po siya. Wala po. Wala po. Wala. Yes, sir. Wala So, ibig po. sabihin, sinungaling po itong si Darren sa kanyang misis. Hindi ko po alam, sir, kung ano pong ina-arrange siya. Basta, ang tanong niyo po, ang sagot ko po, hindi po namin sila pinag-push up. Hindi nyo pinag-push up. So, ibig sabihin, sir, nagsinungaling po itong, in short, sir, kasi sinasabi ni Darren, bago siya mamatay, kay Mrs. pinag-push up sa 100 times, kaya nga pag-uwi niya ng bahay, lupay-pay siya. Now, ang sinabi nyo, it didn't happen, in short, tama? Now, kung it didn't happen, ibig sabihin, nagsinungaling itong Diponto sa kanya Mrs. Sir, with your... Yun yung ito eh. Sir Rafi, Come on, Colonel, let's not play around. Let's not beat around the bush. Sir Rafi, So, para Sir Rafi, hindi po nagsabi ng totoo itong si Darren. Sir, Sir Rafi, ulit tawagan mo nga yung PNP. This has to stop. Kaya, Colonel, okay, matagal ko na nakikita ito na yung mga nauuli sa curfew, pinaparusahan, pinapa-exercise, fine. Pero, dapat, bago sila pinapagawa ng ganon, tinatanong muna, ikaw ba'y merong karamdaman? Magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ay na-hospital na recently? Ikaw ba ay may tinitake na maintenance, etc., etc., before asking them to do some exercise? Kasi katulad nito, pinag-push up ng 100 times. Baka hindi na kayanan ng kanyang puso, bumigay, lumupay-pay, namatay. Nag-guess niyo po, Colonel? yes sir, ako narinig ko po. Kaya nga, Colonel, ang gagawin ko, kakausapin ko po yung PNP para i-stop na muna ito. Yung pag-exercise yung mga tao. Sa halip, yun na lang po, yung lecturean na lang sila. Okay? O dili kaya tikitan sila. Yun pa rin siguro, yun po siguro talaga ang narapat. Lecturean, and then tikitan. General Elbrandi Usana. General Usana, magandang hapon, magandang umaga po, General Usana, sir. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Rapid, sa inyo po mga taga-Subaybayan. Okay, dalawa pong request ko, General. Kasi meron po itong isang nag-violate ng curfew ay pinarusahan po sa plaza, pinag-push up. At yun po yung kinamatay niya. Nagsumbong ho siya sa kanya misis, pag-uwi ng bahay, lupay-pay. The following day, namatay na siya. May sakit pala sa puso, pre-existing condition, bago po maparusahan. Ang request ko, dapat po, pag yung mga taong dinadala sa plaza o sa police station, dahil sila po yung mga nahuli, nag-violate ng protocol, dapat, sir, meron mga CCTV camera para naman two-way to, sir, maproteksyonan naman yung mga police natin against doon sa mga nagsisinungaling na ako'y binugbog kahit hindi naman. And at the same time, protection din po ito sa mga hinuhuli, number one. Number two, pwede ba, Colonel, General, ipatigil na natin itong yung pagpapapush up? Ito na po, nagkaroon ng precedent. Di ba? Pagpapapush up po sa mga violators, sa halip, elektsura na lang sila at tikita na lang, General? Tama po kayo, Sir. In fact, may instruction mismo ang ating presidente, may instruction din ang ating PNP. Walang arrest na kailangang isagawa pagdating po sa ECQ violators. Bagamat may mga kanya-kanyang LGU ordinances, ang general na panuntunan pagdating po sa mga ECQ violators, hindi dapat kailangang arestuhin. At kung kailangan man sila pangaralan, ito ay hindi dapat magtagal, walang mga isasagawang mga physical exercises. And along with that, pwede rin po sila na mag-perform ng community service kung kinakailangan para matutunan din nila yung kanilang offenses. Dito po sa nangyari sa General Trias, ang nang-aresto po yung mga officials ng barangay na nirefer doon sa mga police ng General Trias. And one thing led to another, ang claim ng Chief of Police, wala po silang in-impose na physical exercises doon po sa mga violators, including po yung biktima na inatake daw po yata sa puso. No? So this will
serve as part of the investigation na isasagawa ng regional office and determine yung truth behind. No? Kasi let's face it, hindi lang po yung biktima ang dumaan sa sinasabing exercise, maaring yung iba pang mga violators. Kung ang claim ng chief of police walang physical exercises, most likely on the other side may claim otherwise. So sa investigation, ma-determine po natin. Pero tama po kayo, hindi po kailangan dumaan ang sinong mga mamamayan sa usapin na naaayon lamang sa kakayahan ng mga pulis. Actually, yung 100 or even 300 na push-up, I don't know kung merong isang pulis na makakakaya upang ito ay gawin para sa sarili niya. No? Depende kung ano yung kakaya niyang isagawa. Pero sa mga ordinaryong mamamayan, palagay ko hindi ito isang bagay na kailangan mong ipagawa kung sakali mang totoo na sila'y pinag-push-up. Kaya medyo hindi siguro malapit doon sa sinasabing 100 or 300 push-ups. But that will still be the basis of investigation kung ano po nangyari. Yung ibang mga witnesses could also come out in the open, magpapa-investiga po tayo kung ano po ang nangyari dito sa incident. Ito nga po, sir, para mapabilis tayo, General Usana, ipapacheck natin sa medical legal. Of course, hindi po medical legal ng PNP. Mag-hire po kami ng private medical legal para alamin the cause of death. Pag sinabi doon sa cause of death, dahil nga siya po'y napagod, nahipo at inatake sa puso, then ibig sabihin talagang pinag-push up siya. Mas naniniwala po ako dito sa biktima nung magsumbong sa kanyang misis kaysa dito sa Chief of Police po ninyo. Pasensya na Chief of Police. I think the Chief of Police is lying. Maraming beses naman po ito na napapabalita na yung mga violators pinagmamalaki pa po ng mga police noon na pinagpo-push up, dinidisiplina. Pero tama kayo, iba kasing disiplina sa mga police na physically fit sila. Paano to may mga sakit sa puso na pagpo-push upin mo? Tama rin kayo, sir, dapat community service na lang, o tikita na lang, lecturean, at huwag naman siguro pahabain. Kasi the more napapahabain mo yung lecture sa kanila at nagsama-sama sila marami sa isang close area, lalo magkakahawa ng COVID, di po ba? Tama po yun, sir. In fact, kung ang layunin nila is in good faith, isinagawa nila yung seminar, merong pagpapangaral, at palagay naman natin, ito ay ginagawa ng mga pulis para lang matuto ang ating mga violators. Nagkataon lang this specific case, they may not have known na merong mga nararamdaman ng ilan sa mga mamayan. That's why across the board, dapat talaga matignan din nila ang status ng mga inire-refer sa kanila ng mga mamayan, lalo na yung barangay. Dahil bawal na nga po sa ating mga kapulisan mga aresto. Right there and then, pwede na lang silang iwarning doon sa checkpoint. Of course, paimbestigahan pa rin natin to. Ang isa sa mga panuntunan para ma-release mo sana ang isang tao na nasa custody mo is a medical examination because that is part of the procedures. Titingnan mo natin kung ito po din ay naisagawa bago po nirelease itong mga mamamayan. Although sa konteksto po kasi ng ECQ violation, hindi po ito isang krimen na may tuturing na napakabigat para i-hold mo for a certain period of time. Dapat yan talaga nirelease after ma-document mo lang yung pangalan ng tao po. Now, General, isa pong request ko kung pwede. Paki-relieve lang po itong Chief of Police pending result of the investigation. He has to be relieved in the name of command responsibility. May namatay po Hinuli nila and then, lo and behold, the following day, this guy dropped dead. Hindi naman po siguro, sir naman, it doesn't take a rocket scientist to figure out na something really happened there nung siya po ay nandun po sa kustodiya ng mga police. Otherwise, buhay pa po ito. Okay? So, the Chief of Police is lying. Now, sir, okay, respect po natin yung proseso. Sige, nandun na po tayo. Pero please, sir, relieve muna itong si Colonel. Anong pangalan ng Colonel? Ito pong Chief of Police, sir. He has to be relieved pending investigation. And then all the other policemen involved dito sa pagpaparusa sa kanila. Kasi I don't think na isang police lamang po nagpapapush up sa napakaraming mga violators. So lahat po ng mga police nagpapapush up sa kanila, i-relieve at i-seminar. Kasama na po si Chief of Police. Pwede ba, General, sir? Yes, sir. We will refer this to the level of the regional director or even the provincial director para mabigyan nila ng tamang disposisyon ang kasong ito. And rest assured na the truth will come out. Maybe to be fair with the police, we'll see to it kung ano rin yung side nila on this case dahil yung Chief of Police was saying na wala po silang physical exercise na isinagawa. But the other side will also have to be provided pa rin kung ano yung side din nila na kailangan ma-share sa ating General, General. Rocheline,
Okay, paano pagkasabi? Nakikinig ka si General. Kasi ang kiniklaim nitong Chief of Police, hindi na pinag-exercise. Anong sinabi ng mister mo pag-uwi niya sa bahay? Nung pong pumasok siya sa bahay, naakay po siya ng kasama niyang nahuli. Nagtaka po ako syempre kasi hindi siya nakakatayo mag-isa saka nakakapaglakad. Kaya tinanong ko po siya. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Hindi po siya nag-i-imake. Tapos pinipilit ko po siya. Sabi niya, pinagpumping daw po sila ng 100 times. Sabi pa nga daw po sa kanila, kapag hindi sila sabay-sabay, ay pauulitin sila. Yun po yung sabi niya sa akin. So, sandali. Okay na. O yan, General. Alangan ba naman out of the blue, gagawa ng salitang pumping ito pong si Recheline. Where did she get that word pumping? Di ba? I agree, sir. That's right. That Totoo po word yan. pumping Kaya, came from something yan. That word pumping came from the police. Kasi ang terminology naman talaga sa pumping is push up. Ang pagkakalam ng buong mundo, kahit na ako, is push up. Now, where did she get the word pumping? E di sa police, e di yung police nagsabi doon sa biktima at sa lahat pa ng mga pinag-push up. Diba, that's right, General? sir. That will form part Okay. of Now, our General, isa investigation. pa. Request ko sana, General, from now on, lahat po ng mga police station o yung ginagamit na facilities ng mga police na kung saan nilelekturan yung mga violators, there has to be a CCTV para makita kung ano yung mga pangyayari habang nandun sa kustodiya nila, ito pong mga hinuli nila. Two-way street po ito. Protection para sa mga nahuli, protection sa mga police. Am I right or am I right, sir? We'll do that, sir. Tama po kayo. We'll do that, sir. Okay. So for the meantime, sir, asahan po na, sandali, sir, Dr. Alexis Angelo Sulit, Medico Legal Officer ng PAO, Forensic Laboratory. Doc, magandang umaga po, Doc. Magandang umaga po, Sir Rafi. Opo, Doc, kayo po yung gumawa ng medical legal examination dito sa bangkay po ni Mr. Darren? Bale, ni-refer po sa akin yung death certificate po ni Mr. Darren para daw po sana mabigyan ng linaw yung dun sa pagkamatay po ni Sir. Opo. So sir, pag-uwi niya po ng bahay, siya po ay lupaypay at ngayon po, sir, after the following day, siya po ay namatay na dahil sinabi pinagpumping daw siya. At meron na pa pala dati ito pre-existing condition na sakit sa puso. Opo. Ano po inyong medical opinion? Sa opinion ko po, bali po dun sa nadinig ko po na narration din dun sa inyong batch po ano pong nangyari dito kay Sir Darren is at base na rin po doon sa death certificate po na naipakita po sa akin. Sinabi nga po na meron dito pre-existing medical condition, hypertension po, bale. Tapos ang pinakakinamatay po niya, bale hindi naman po yun yung kumbaga yung high blood yung nakamatay po sa kanya. Pero ang nakalagay po dito, meron ang kinamatay po niya cerebrovascular infarct mid-brain or yung pagturugo po dun sa parte po ng utak na yun, dun sa mid-brain. Ang ano lang po kasi dito, ang nakikita ko pong kumbaga may kukonekta po natin doon sa high blood po niya na maaari po na na-exacerbate ng kung ano man pong physical na activity na ginawa ni Sir Darren ay nakakataas nga po ng high blood. Yung po pagdurugo po sa utak, pwede po yun ma-induce ng high blood or hypertension na yun po yung eventually kinamatay po. Yung naging kumbaga may pumutok po na ugat. At kaya po, ayun nga po, unfortunately. So, ang nag-trigger po noon, sir, because of a physical activity na hindi po kinaya ng kanyang katawan, the fact na meron siya pre-existing condition tungkol sa kanyang tinatawag na hypertension. Yun po yung trigger factor, yung physical activity. Possible. Opo, possible po yun. Kasi marami naman po kasing factors po na nakaka-contribute sa hypertension ng isang tao. Kasi pwede pong matagal na ito, napabayaan, gano'n. Tapos yun nga po, lalo na kapag nagkaroon ng physical activity, kaya nga po na sinasabi natin dito, minsan bago magpa-take ng blood pressure, pahinga muna kung halimbawa naglakad sa malayong lugar. Gano'n. So, mga activity po na ganito, makakataas po talaga ng blood pressure, especially if hindi nakakapag-take ng maintenance or hindi na monitor nung time na yun kung ano ba yung blood pressure niya. Ano po bang, okay, last na lang po, Doc, nakikinig pa rin po si General Usana. Ano po yung nakalagay ulit sa death certificate? Ano pong cause of death? Ang nabasa ko po ay cerebrovascular infarct
midbrain, yun po yung intermediate cause. Tapos sa antecedent cause is yun nga po, hypertensive cardiovascular disease. Hypertensive. Okay, sige. Salamat po, Dr. Alexis Sulit. Magandang umaga po, Doc. Sige po, good morning po, sir. General, asahan po namin yung inyong po investigation at kami po hindi titigil hanggat hindi po na-relieve ito pong Chief of Police, General Sir. Yes, sir. At we will also advise the regional director to take action as well insofar as this case is concerned po. Sige po. General Ildebrandi Usana, PNP spokesperson. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po, sir. Salamat din po, sir. God bless po. Okay. MJ, ano sabi ng mga netizens? Sandali po. Ma'am, sandali po. Ma'am Resheline. Ano po si Ma'am Resheline? Ma'am Resheline. Po. Okay. Nangangako po ako sa inyo, magkakaroon po ng hustisya, ito pong nangyari sa inyo, mister. Meron po talaga Salamat mananagot dito. Okay. Ano bang trabaho ni mister? Production operator po kami parehas. Ilan po anak nyo? Wala po. Okay. Sige. Ganito po. Nasaan yung mga labi ni mister? Andito po sa amin, sa inuupahan po naming bahay. Sige po, sige po. Ako na pong magagastos po sa funeral services. Ako na magagastos pati pagpapalibing at bibigay po ako ng assistance po sa inyo. Okay? Maraming salamat po. Sige po. Huwag niyo po ibababa ang telepono, madam. Kakausapin po kayo ng mga staff. Okay, ma'am? Sige po. Sa muli, ang aming po pakikiramay, madam. Okay? Salamat po. MJ, ano sabi? Idol Rafi, sobrang dami po nakikidalamhati po kay ate. At syempre, umabot na po sa 30,000 mahigit sa Facebook, sa YouTube. At ito na nga sabi ni Val Daluza J. Mark, dahil sa parusang ginawa, isang buhay ang nawala. Pwede naman sa ibang paraan para hindi humantong sa kamatayan. Yan si Val Daluza J. Mark. Dito naman si Georgina Gualbatero, Idol Rafi. Ito ang sabi niya, ang katungkulang binigay sa nanunungkulan ay upang tulungan at pangalagaan ang mga nasasakupan, hindi upang abusuhin ang kapangyarihan. Ngayong panahon ay dapat nagtutulungan, hindi nanlalamang. At eto, just to close this off, si Suarez Karen, ang paglalabag sa batas ay masama. Pero mas masama ang paggamit ng kapangyarihan kung ito naman ay nakakapahamak sa taong may nilabag. Yan ang roundup ng mga keyboard warrior natin, Idol Rafi. Tuloy-tuloy ang outpour ng kanilang galit. Back to you po, Idol Rafi. Maraming salamat, MJ Marfori. Magbabalik pa po ang Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in Action.
Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama kay makakasama mo siya. Okay, dito na tayo sa ating round 1 na bigayan ng tulong. Natid pa sa atin ang amazing pure organic barley. Itong inumin sa vitamina, minerals, micronutrients at fiber. Diyos ko, mas marami pa itong vitamin C kaysa sa orange na prutas. Pampatibay ng immunity, panlaban sa stress at panghihina. Feel amazing! At bili na ng amazing pure organic barley sa website o sa lehitimong distributors lamang ng IM Worldwide. Pero bago niyan, ano ba ito laruin, MJ? Okay, Yes, Idol. Idol Rafi. Eto nga siya. Eto, no, paano siya laruin? Idol Rafi, 3 po sa ating mga keyboard warriors ang may chance ang mabigyan ng limpak-limpak na tulong. Araw-araw kasi, meron tayong 3 rounds kung saan tig 10,000 pesos ang ibibigay. May paninit pa na 5,000 pesos at 3,000 pesos yan. Bawat isa, ilalagay sa mga envelope na may markang Ayuda 1, Ayuda 2, at Ayuda 3. Pero, alam na ng mga keyboard warrior natin yan, meron po tayong catch, walang clue kung alin sa Ayuda 1, Ayuda 2, o Ayuda 3 ang naglalaman ng 3,000 pesos, 5,000 o ang pinakamalaking ayuda na 10,000 pesos and up. At kung kayo po ang maswerteng matawagan at 3M ang dapat ninyong gawin, well, ang mag-mute, makinig at manood. I-mute niyo po ang inyong TV para mapakinggan maigi sa inyong telepono ang mga sasabihin ni Idol Rafi. At manood dahil nagbibigay po ng clue si Idol. Saka i-reveal kung anong naman ang napili mo ayuda. At kung sumobrang inyong pinadyan, sorry, pero better luck next time. At kung makakarga sa susunod na round, ang dapat sana ay panalo mo. Eto pa ha, kung hindi mo na po naubos ang nabunot mong ayuda, ikakarga na rin sa next round at sobra. Thank you, MJ. At ngayon, umpisa na natin ang ating unang round. Yan. Wow. Nakikita ko. Merong isa dyan, parang mukhang kulto. Naman ko siya natin. Well, para sa kalaman ng mga magpa-participate dito sa ating Ayuda Game, 147,700 pesos po. Ito yung Grand Ayuda part money natin ngayon. Depende kung nasa kay Ayuda 1 yan, envelope 1, envelope 2, envelope 3. Pero, Sherry, magbasa ka ng mga magagandang pulong. Ito, Idol. Ang katungkulang binigay sa manunungkulan ay upang tulungan at pangalagaan ang mga nasasakupan, hindi upang abusuhin ang kapangyarihan. Ngayon ay panahon ng pagtutulungan, hindi panglalamang. Okay. Yun! Yan ang magandang hugot yan. Yan ang magandang kasabihan. Original yan. Sige, ano yung number 2? Bilisan. Okay, number 2. Gamitin ang talino at tamang panunungkulan sa bayan at huwag gamitin ang katungkulan mo para manlamang at mangapi ng kapwa mo. Maganda rin. Sige, number 3. Malasakit at awa sa kapwa ang isa puso ng bawat tao. Nasa panahon tayo ng krisis, lahat ay apektado. Lahat ay nahihirapan pero di dahilan para mawalan ng malasakit sa bawat isa. Okay. Puro magaganda yung 3. Sige, anong palagay mo, MJ? Alin doon? Number 1 ako, Idol Rafi. Para sa akin, number 1 yung gusto ko kasi makatang-makata. Alam mo, nung una nga sabi ko, lalim naman ng mga ano nito, no? Mga ginamit niyang words. Pero hindi, Idol Rafi. Talagang it hit the spot. Ngayon po, dapat nagtutulungan, hindi naglalabangan. Tama. Sige, kailangan magtanong pa rin tayo. Ikaw naman, Shari, alin doon? Number 1, syempre, Idol. Number Magka-rhyme. Si producer natin, si Kulto. Paul. Okay, gusto. Grabe! Number 2 daw, Idol. Number 2 daw. Majority wins kasi number 1 din ako. Number 1, panalo. Okay. Anong pangalan ni number 1? Siya po ay si Georgina Gualberto. Georgina Gualberto, napakaswerte mo, madam, kung talagang malay mo, 147,000 mapapasa kamay mo. Nasaan na? Ayan na, Ma'am Georgina. Hello po, Georgina?
Hello po, Ma'am. Sir Rafi. Good morning po, good morning. Good morning, Sir Rafi. Mas maganda pa kayo sa morning, Ma'am Georgina. Taga saan po kayo, Ma'am Georgina? Taga-nait po, Nait Cavite. Naik Cavite, si Ma'am Georgina. Anong trabaho niyo Kasama po, po sa madam? ECQ. ECQ po, Sir Rafi. Ano po? Kasama po sa ECQ. Kasama daw po sa nakaisip ECQ. po kayo, walang work. Si Mr. Madam, Ang asawa ko po ay guardia. Kaya lang po, ang trabaho niya ay... Opo. SG. Opo, SG po. Oh, sige. Ano po yung envelope na gusto nyong piliin? 1, 2, 3. Number 1 po, number 1. Sino bang number 1? Si Opo. Paul, yung producer. Aba. Number 1 po. Akalain mo? Bakit number 1, ma'am? Bakit hindi si Shari, heavyweight? Si Marcory po, nung pinapili niya kung alin ang pipiliin, sabi niya po, 1. Sorry, 1 din. Parang yun na po ang clue sa akin, kaya po number 1. Okay. Oo nga naman. Para sa nangyari. Galing nga. Number 1. Pero may nagsabi ng number 2. But anyway, majority ways nga naman, number 1. Sige, so ma'am, number 1 ang pipiliin mo. Opo. Now, ganito na lang gagawin natin. SG kayo ma'am, ano? SG yung si Mister. At ilan po anak nyo? Anak ko po, ito po, dalawa po yung anak ko na may asawa na single parent po. At the same Sige, time, ma'am. nag-aaral pa po. Okay, 3,000 kasi pinakamababa. Gawin ko na lang pong 3,500. Number 1 po, ayuda 1. 1 pa rin? 3,500. 4,000 para may tubo naman ako ng 1,000. Sir, number 1 po. Ano ko na po, ilalaban ko na po, sir, ilalaban ko na po yung ayuda 1 kasi po talagang badly needed. Ang upas sa bahay, kuryente, ang dami kong bayarin. Kung meron po kayong 147,000, anong bibili niyo po sa 147,000? Una po, babayad sa bahay, sa kuryente po. Tapos po, ang tindahan ko po, wala na pong laman. Pero po, magkalaman ng apo ko po, dalawa ginagatas diaper, sundin po rin po yung anak ko. Okay, sige. Ganito ang gagawin natin, ma'am, ha? Sige. Opo. Laman po sa tindahan ninyo is 5,000. Okay? Tapos ngayon, diaper, lahat-lahat na, lagyan natin 3,000. 8,000 na lang po, ma'am, para may tubo na ako. Maximum is 10. Pero itong 147, ha? Yung maximum daily is 10. At least man natutubo na ako, ma'am. Patubuhin mo ako kahit na 2,000. Pabili ko man lang ng popcorn. Ayuda 1 po, ayuda 1. Tapos pinindigan ko na po, ayuda 1. Sure ka? Opo. Sige po, ma'am. Last. Ganun po Last na talaga, ma'am. Last. Ito, ma'am. Last na talaga. Win or loss po, 8,500. Win or loss po, Sarapi, win or Win or loss. loss? Number 1, ayuda 1. Okay, sige. Ganito gagawin natin, ma'am. 1, ha? Gawin natin 1 plus 1 equals 11. Ito yung addition ng mga kanto boy tulad ko nung mga ko'y bata pa. 1 plus 1 equals 11. 11,000. Last. Ayuda 1 po, ayuda 1. You're the one. So, bibigyan kita ng 10 seconds. Ganito, ma'am, ha? Ganito. Laro tayo. Pag 10 seconds, kung ayudawan ka pa rin, totodo ka, sabi mo, 140,000, 130,000 pambili ng motor. Pwede mo sabihin yan. Para itodo mo rin lang. So, kung ayudawan ka, ma'am, magkano po yung todo mong amount? Sige, magtodo ka. Ano po, ang upo namin sa bahay, 30,000 plus. Kung wala sa 100,000 po, ang kailangan ko po talaga. 147,000 kailangan mo. Sige. So, 11,000. Pinagpalit ni ma'am yung 11,000 sa... Okay. Ayuda 1. Opo. Shari, buksan mo yung envelope mo, Shari. Buksan. 1, 2, 3. Boom! Nandun yung 3,000. Aba. So ngayon, ang may hawak ng ayuda 1 na si Paul, pwedeng 5,000, pwedeng 147,000. Ma'am Georgina, anong gusto niyo pong envelope na unahin natin buksan? Yung number 3, ay number 1 o number 2?
Number 1 na po. Number 1. Number Buksan 1 agad. po. Sige po. Okay. Kung sakasakali, ma'am, ito po ay naging 147,000. Thank you. At least may nanalong malaki. Pero kapag hindi naman po, ma'am, sorry ha, walang Okay sisiyan. lang po. Okay lang po. That's part of the game po. That's part of the game. Ano po, dagdagan pa? Ng 11,000? Part of Hindi, the okay game. na po yun, ha? That's Okay, part okay. of the game po. Okay lang po. Sige. Sabay na buksan. Paul at saka Yuki. 1, 2, 3. Let's go! Sad. Ayun. Ay, Okay lang nako. po. Okay lang po. Okay lang po. Ganun talaga ang buhay. Wow. Sport. Better luck next time, ma'am. Pwede pa naman Opo, ulit kayo. opo, Dito, okay lang po. pwede ulit-ulit kayong tumawag. Kahit nananalo na kayo, pwede kayo ulit-ulit pag napili kayo, pag maganda yung pinadala nyo. Kasi random naman dahil libo-libo na nagpapadala ng mga comments. Okay. Madam Georgina, better luck next time. Salamat po, ma'am. Salamat po. Opo, sige po. Sige po. Better lang next time po. Sumakit-kitbit ko doon. 11,000. Gusto si Idol. Naparami. Ako nang hinayang. Teka lang, naging bato pa. Anyway, meron tayong accomplishment report. Idol Rapi, maraming salamat po. Ito na po, natanggap ko na yung binigay ninyong ayuda sa amin. Pinamili ko na po ng grocery at bigas. At may 2,000 pa rin po ako dito, combine ng ilaw at tubig. At maraming salamat din po sa Amazing Pure Organic Barley, ang inuming siksik sa vitamina, mineral at fiber. Salamat po, Idol Rapi. Gandang araw po, Sir Idol Rapi. Natanggap ko na po yung ayudang napanalunan ko. Papadala ko po ito sa nanay ko sa probinsya sa Bicol para po sa pangangailangan ng aking mga anak. Maraming salamat po, Sir Idol Rapi, sa TV5, at sa Idol in Action, at sa ating Panginoon. At sa Amazing Pure Organic Barley, na inuming siksik sa vitamina, mineral at fiber. God bless po, Sir Idol Rapi. Saludo po ako sa inyo. We love you. Okay. Okay, Bao Camarines Sur and Project 4 Quezon City. Sumasaludo po kami sa inyo at magbabalik pa po ang Idol in Action.
Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama. Okay, Idol, isusunod na po natin itong kaso natin kung saan nirereklamo po ni Mister. Ito pong si Mrs. na nakipagrelasyon, Idol, sa 76 years old na kumpare po nila. Okay. Mga kausap natin si Mr. Ruby Mason. Sir Ruby, magandang hapon. Ano po, Sir Idol? Okay, Ako po so si si Ruby. Mrs. Opo, anong ebidensya meron po kayo na si Mrs. po ay nakipagrelasyon? Yung pong mga tek po nila sa cellphone nung lalaki na matanda. Nandun Ano po po? lahat ng usapan nila. Yung, ayan, yung may picture. Tapos nakapis si Mrs. Opo, ay napakaraming I love you nila doon. Maraming ano po? Marami pong usapan nila na may I love you. Sabi po sa akin ng asawa ko ay laro lang daw po yun o kasi matanda lang yun. Nasabihin. Okay. Now, nakumpanta niyo na po si... Hello, sir. Opo. So, wala nang deny si Mrs. dito dahil meron na po kayong picture. So, Wala na po. Kasi 4 na buwan po niya ako niloloko sa usapan niyan eh. Na wala akong alam. Okay. Ano pong sabi ni Mrs. nung kinumprontan niyo siya tungkol dito? Sabi daw po niyan, wala daw pong masama mag-I love you kasi yan daw pong matanda na kumpare namin ay close friends na nila, halos lahat ng pamilya nila. Kasi ang nangyari po kasi niyan, nagbabait-baitan sa kanila matanda tapos alam naman ng asawa ko na gusto siya ng matanda kaya pag yung kailangan nila ng pera, diyan sila lumalapit. So ibig sabihin, ginagatasan nila itong matanda. Anong pangalan po ito ng matanda? Si Arman, si ano po ito? Si ano po paano po? Amador. Amador Lantin po. Ano pong trabaho ni Sir Amador Lantin? Ano na po yan, balo na po yan, nasa bahay lang. Kasi nga po, senior, ang nangyayari nga po ay sa cellphone sila nag-uusap. Pero bakit may pera po ito? Ay ano po yan, may insurance na po yan, may ano na po, naka-insurance po yan siya, may naratanggap po pension. So may pension. Kaya siya pinipirahan lang itong si Mrs. mo. Okay, nakumpronta niyo na po si Mrs. At anong sabi ulit ni Mrs. Sir? Nung kinumpronta ko po siya, nung nalaman ko po yung mga usapan nila yan, sabi niya po sa akin, huwag ko raw pong pakinggan yung mga sabing I love you nila. Hindi daw po yan totoo. Okay. So, ibig Parang sabihin, ginagawa po nila akong bubo eh. yung pag-I love you nila, parang friendship lang. Opo, pero iba po eh. Bakit ginagawa nila ng palihim? Kambing? Palihim po, Palihim, yung Idol, hindi ko alam. Lihim. Palihim. At saka isa pa po niya nakakagalit ay nag-uusap sila habang wala ako sa bahay, nasa biyahe ako. Okay, sige. Kausapin natin si Mrs. Maricel Mazon. Si Mrs. Maricel. Hello po. Okay, nag-reviewhan daw kayo nitong si Amador Lantin pero sabi mo wala lang daw yon. May ebidensya naman na si Sir. Opo, ebidensya po yung mga may mga text lang po. Yung ebidensya niya. Pinaliwanag ko na po yun sa kanya pero di po siya naniniwala. Kaya nga sir, ma'am, bakit kayo mag-I love you-han nitong si Mr. Amador Lantin? Yung sinabi ko po na yun, para lang po sa ano yun. Parang luluko na din po kasi yun. Kala pa ng pamangkin ko, pag tumatawag po yun, ganun din po ang naano nun, sinasabi. Parang kasing luluko na din po yan, kaya dara ng luluko. Kaya nga po, so ibig sabihin, lahat po ng mga lalaking kausap po ninyo, ina-I love you-han nyo po? Hindi po. So bakit bukod tangi sa kanya lang kayo nag-I love you? Kay Mr. ba nag-I love you kayo kay Mr.? Opo, pero yan po, hindi ko po narinig sa kanya, pati sa mga anak niya. Hindi niya na... Okay, ang ibig sabihin, ikayo po ba pag nag-text kayo, nagme-message kayo kay Mr., nag-I love you kayo sa kanya? Yes or no lang po? Yes po. Sir,
Hindi, sir. Hindi. Oh, okay. So, Hindi ibig yan sabihin, nagkakilala sa atin. hindi siya nag-I love you sa'yo, sir. Nag-I love you Hindi lang siya po. dito kay Amador. Opo, mas update pa po yung mag-I love you dyan. Oh. Tsaka lahat po ng usap. Gusto mo mag-usap kayong dalawa? Kasi dinidinay niya, sir. Sir, mag-usap kayong dalawa, sir. Kasi dinidinay niya. Ha? Dinidinay niya, sir. Usap kayong dalawa. Wala kang sinasabi sa akin na I love you. Mas update ka pa nga magsabi na I love you dyan sa lalaki mo kaysa sa akin eh. Kasi hindi mo alam ang salitang yan, kaya wala kang alam. Ni minsan Alam ko hindi ko ang narinig salitang- sa'yo yan. Alam Ni minsan ko ang hindi ko narinig salitang sa'yo yan. yan. Kahit sa mga bata mo sabihin, hindi ko naririnig yan. Ang point doon, bakit sa iba mo ginagawa? Ay kung ano mo naman ibig sabihin yung pag I love you ko doon. Hindi pwede yun. Ay Lalaki kung yun, ano ibang sa'yo na tao yun. yun. Ay Eh magtao. bakit kapatid mo na si hindi nagsasabi ng I love you doon kung lahat kayo nag-I love you? Bakit lahat Kasi ng hindi part ko ng maniniwala pamilya ko? Hindi talaga ako maniniwala sa'yo dahil palihim kayo nag-uusap. Sinong maniniwala sa'yo? Ginagawa mo yan Maricel, habang Maricel, nasa pwede mo kasi biyahe itin po, mo. mabilis lang po, Maricel. Maricel, una, hindi ko kayo nag-I love you kay Mister. Pangalawa, yung mga ibang mga tao tulad nito mga kamag-anak mo na nakikipag-usap din dito kay Amador, hindi nag-I love you. Bukod tangi, ikaw lang nag-I love you. So napakadali naman po Yung mga 1 plus 1. pamangkin ko po, pag tinatawagan niya po, nagsasabi po ng I love you Tito Boy, ingat po kayo dyan, ganun po. Pero ate mo hindi nagasalita niyan. Pag kinakausap yan, kuya po yung tawag. Opo, lahat po kami Kuya Boy tawag po namin dyan. Kaya nga bukod tangi na pag kayo magkasama, kayo magkatabi sa picture. Ano sa Ano ba picture? ibig sabihin nun? Yung picture na yun, alam mo yun. Pinapasama kita dun sa Bicol, anong sabi mo sa akin? Anong gagawin ko doon? Alam mo yan, sumama sa Bicol. Di May ba? trabaho ako. Anong gagawin ko doon? Yung itatambay ko Uy, doon, kaya ibig nga eh. trabaho na lang. Alam mo yan, Ay, saka bakit- marami yun. Mga katabi ng pamilya ko yun. May grupo kami. Kahit Katabi na. yan. At saka isang point dito, pinapakita mo sa anak mo yung ginagawa ninyong pagpunta sa matanda. Sinasama mo anak mo. Ano pagpunta? Nung pumunta kami doon, marami kami doon. Dinaanan lang namin yung cellphone. Sinama mo nga yung anak mo ngayon, naging positive sa COVID yung matanda. Sinama mo nung March 10 Nung pumunta tapos kami March doon, 15. wala pa yung nararamdaman. Nung pumunta Kaya kami doon, nga. at saka dinaanan lang namin yung cellphone doon. Kasi nga may Oh. biyahe si Kuya Joel, kaya dinaanan namin yung cellphone doon. Hindi kami nagtagal doon. Dahil nga sa cellphone, pumupunta kayo sa bahay pa noon. Senior na yon. Ayan, buti nga hindi kayo naawa ng COVID. Nagka-COVID yung matanda. Kasi Kaya nung pumunta kami, nalaman wala namin kami yung yung nararamdaman. usapan Saka naka-face mask kami lahat doon. Dinaanan Kahit lang na- namin yung cellphone. Kahit na pumupunta kayo sa bahay, dahil lang sa cellphone, ano ibig sabihin nun? Kung hindi namin nabisto yung usapan nyo, malamang magkikita kayo ng palihim. Ay, nakikita ang palihim. Kung pumunta man ako doon, marami kami, lahat ng pamangkin ko kasama ko. Saka Huwag mo kapatid ko. sabihin marami kami. Pag nag-usap Ay, kayo ibig sa sabihin, kagalan, pumunta ako pwede doon kang mag-isa? pumunta doon mag-isa. Ano ba? Pwede kang pumunta mag-isa doon. Kaya nga ibig sabihin na pumunta ako doon mag-isa. May text nga dyan sa usapan nyo eh, pinapapunta ka eh. O pero hindi ako pupunta doon dahil ayaw ko pumunta doon. O kung pumunta Pag lang ako doon, marami kami. Pag kailangan mo, sigurado pupunta ka dahil sinasabi mo, utos ng matanda yan. Kaya yan ang Ay, mahirap. pumunta kahit utosan niya ako, hindi ako napunta mag-isa Sandali. doon. Okay. Wag mo itanggi yan. Referee muna, referee awat. Kausapin naman natin si Amador. Tingnan natin kung ano sasabihin ni Amador kasi siya ang pinag-awayan. Siya ang punot dulo ng lahat na ito. Lolo Amador, magandang umaga. Nandiyan na ba si Lolo Amador? Nawala. Lolo Amador? Nawala. Wala pa. Nawala pa po. Okay. Naputol po. Now, Mrs. Po. Maricel, Hello po. Sila po. pwedeng pag-usapin ko muna kayo sa barangay. Baka pwede natin itong Ayaw niya po, ayusin. kinausap po ko barangay. Sabi ko po, pagdating niya, usap kami. Ayaw niya po, kasi gusto niya daw po idirekta sa inyo. Ayaw niya po makipag-usap sa akin sa barangay. Kinapapunta Sige po kami po. doon. Yan. Kaya ayaw ko na makipag-usap sa barangay dahil hindi ko na talaga plano na makipag-ayos dahil nawala na yung tiwala ko sa kanya. Ay, kung ayaw mo, Dahil sa mag-iwalay ginawa na, ganun niyo. na lang. Kung ayaw mo na, ba't tayo ba magipag-usap sa barangay? Yun ang Hindi ano ko. magpirmahan tayo sa barangay. Pwede Okay. magpirmahan doon kung ayaw mo. Ba't tayo Sir, magpag-usap sa barangay? May punto nga naman si Mrs. Kung ayaw niyo na po sa kanya,
then iwan nyo na lang po kasi baka mamaya Magpirmahan na lumala lang po pa. kami sa barangay. Sige po, ganito na lamang Kung po, yan sir. ang gusto niya. Mag-usap na lang po kayo sa barangay. Pag-usapan na. May anak po ba kayo? Dalawa po, maliit po. Okay, sige po. Kung ayaw niyo na po sa kanya, at hindi na kayo mapilit, alang-alang sa bata na lang, pag-uusapan natin sa barangay. Yun na nga po. Tungkol Kinausap ko sa- siya, pero ayaw niya po makipag-usap. Sige po, schedule po namin yung pag-uusap niyo sa barangay. Okay? Sige po, kami niyan dito po. Ilo po. May Pinalala schedule na po siya ni kami Mr. niyan dito sa Sisig. barangay namin. Kailan ayaw niya po makipag-usap sa akin. Sige po, May schedule po kami yan. Sir, sa barangay, pag-usapin ko kayo at pagdating doon sa barangay, pag-usapan po yung kapakanan ng bata, okay? Sige po, okay lang. Sige po, sige. Pero Sige, itutuloy ko Shari, pa rin po yung... Idol. Shari, Yes po. schedule yung pag-uusap nila sa barangay. Kung hindi na talaga sila magkakabalikan, then ang pag-uusapan na lang yung suporta, sustento, assessment para doon sa dalawang bata. Noted po. Na sa tingin ko ay mga minors pa ito. Okay? Yes po. Noted, Idol. Ganun lamang. Okay. Anong sabi ng mga netizen, MJ? Eto, Idol Rafi, umpisahan na natin kay Anthony Besana. Matutong makontento, manatiling totoo sa kwento, sa chismis, huwag papaloko sa araw-araw, matiwasay ang nagiging gising mo. Pangalawa, Idol Rafi, katukayo ko to si MJ Villanueva, huwag mong ipagpalit ang panandali ang ligaya sa masaya at masagana mong pamilya. Tukso ay iwasan at baka ikaw ay gantihan ng matinding karma. Hay nako, yari ka! At eto, last but not the least, Idol Rafi, Edwin Puebla, maiksing-maiksik, short but sweet. Ang relasyon parang ngipin, hindi masisira kung walang kabitis. Kabitis yung sabi niya, Idol. Yan ang sabi ni Edwin Puebla at yan ang roundup ng ating mga entries para sa reklamong ito. Back to you, Idol Rafi. At magbabalik pa po ang MJ Malpore. Thank you. Magbabalik pa po, Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan. Ang tinatawag na bigay ng tulong. Siyempre, ang pot is nadagdagan na. Di ba 147 kanina? So ngayon 157,700! Aba. Shari, ano yung mga hugot lines dyan? Ano yung mga kasabihan na maganda na pwede natin mapili? Ito, Idol. Kung alam mong mali, wag mong gawin dahil ang karma walang pinipili. Okay. Okay? Wag mong ipagpalit sa panandali ang ligaya ang masaya mong pamilya. Tukso ay iwasan at baka ikaw ay gantihan ng karma. Nako, yari ka. So, number 3. Maganda. Okay. Ang pag-ibig masarap pakinggan at madaling paniwalaan, pero kung hindi mo kayang panindigan, wag mo na lang sanang umpisahan para wala kang masaktan.
Okay, number 3. Mukhang maganda. Magaling. I think number 3 ang maganda. Oo, number 3. Number 3. Sino si number 3? Redeline Robiano, Idol Rafi. Maswerte kaya nga si Fredeline. Tama ba ako, Fredeline? Redeline, Idol. Sorry. Maswerte kaya si Fredeline. Matapang ba siya? Wag naman sobrang tapang na para hindi mabokya. Hello po. Ma'am Fredeline! Hello po, Sir Rafi. Good morning po. Good morning din po. So, ma'am, kayo ba'y feeling lucky today? Yes po, Sir. Taga saan po kayo, Ma'am Fredeline? Mandaluyong po. Mandaluyong City. Mandali, kapitbahay. Kapitbahay lang. Anong trabaho po ni Ma'am Fredeline? Wala po. Sa bahay lang po. Sa bantay ng mga anak. Ilan po anak? 2 po. Okay. Si Sir? Ang construction po ngayon po, wala po siyang pasok, Sir. Dahil sa lockdown. Opo. Okay. So pareho kayo walang trabaho. Paano kayo nakakaraos? May ano naman po siya ngayon na po, wala kasi po ACQ. Temporary lang kasi ECQ. Opo. O, sige. Ma'am, sa palagay nyo ba, makukuha nyo itong 157,000? Sana po, Sir. O, sige. Piliin nyo na po yung mga envelope 3. 1, 2, 3. Number 1 po, Sir. Number 1. Bakit Opo, number sir. 1? Bakit hindi si Shari? Bakit hindi si Yuki? Para makahuwi po kami, Sir. Sa palaran na po ito. Walang-wala Sa po palaran? ngayon. Opo. Bakit palaging 1? Kanina pinili si 1. Ngayon pinili si 1. Masyadong laking tiwala nyo kay 1 Sige. Ngayon, kanina nga ulit. Ay, huwag ka magsalita. Isulat mo. Nalito na po. Okay. Nalito ako. Okay. Alam ko na. Okay. Nalito ako. So ma'am, mag-offer na ako. Sige po, Sir. Mag-offer ako ng seradong 3,000. 1 po, Sir. 1. Okay. 3,500. 1 po, Sir. 3,004. Kasi kailangan namin, Sir. Ha? 1 po. Okay, sige. 3,100. Ayun 1, Sir. 2,900. Kumaba po, Sir. Okay, ito na ba, masasalbahin kita sa 3,000 na lang. Okay, alisin natin 3,000. Sige, mag-umpisa sa 3,000. I-timer mo ng 2 minutes. Sige, anong bibili mo? 3,000 na tayo mag-umpisa, mama. Sige, ano mabibili mo? 3,000 po yung pera mo na ngayon. Ano mga gusto mo pang bilhin? Bigas po, Sir. Magkano? 1, 2 po. So, 1, 2. So, magiging 3,000 plus 1, 2, edi, hindi, 4,200. Sige pa, ma'am. Bayad po namin sa bahay, Sir. Magkano? 13,000 na po. Magkano? 13,000 na po. 13,000? 13 po. 1-3, Idol. 13,000. 13,000. Sure ka, ma'am? Sandali ka, ma'am. Kasi, ma'am, 4,200. Meron ka pang 8,800 para maging 5,000 yung sumunod sa minimum. Now, ano kung 5,000 lang po yan? E di, bokya ka na. Okay lang sa'yo. Sir. Ha? Clue po. Ano pa? Clue daw, Idol. Clue. Clue. Sige, stop mo na yung clock. Clue. Ano bang birthday niyo, ma'am? October 6 po. October 6. Opo. Okay. 6 divided by 2. 3. 3. Okay. Ilan taon na po kayo? 23 po. Oh, 3 na naman. 3. Okay. Ilan taon po yung anak nyo?
2 years old po, tsaka 9 months. 2 years old saka 9. Opo. Ilang taon po si Mister? 23 din po. 2 susunod na naman. Okay. Anong birthday po ng anak mo? Ma'am. Anong birthday ng anak nyo? February Ma'am. 20 po yung panganay ko po. Ayun po sumunod. June 18 po. May 1. Sumunod. June 18 po yung Ganito, ma'am. Ganito, ma'am. Kasi ayokong, kasi pag 13,000 ka, lalampas ka na sa 5,000. O, di ba? So, Apo. take ko na lang sa'yo 5,100. Ayan, ma'am. 5,100. Ay, cash ko na. Ayan, nilampas ko na para, kasi nag 13,000 kagad, lumundag ka, sobrang latas mundag yun, delikado. 5,100. Ma'am, Tuloy ko pa ba? Ha? Tuloy na daw po, sir. Tuloy. ito na lang ha. Ito na, kanina offer ko, last na offer ko na sa isang contestant. Gawin ko na lang po 11,000. 11,000 po. 11,000. Cash ko na lang, sir. Ano ba? Katulog na po sa amin yun, sir. Ano po? Ano po? Cash ko na lang po, makakatulong na po sa amin. Makatulong na yung cash. Opo. Sure po kayo ha? Po, sir. Now, sure na ma'am ha? Opo, sir. Okay. Shari, paki-open. Hindi, ako lang. 1, 2, 2, 3. So, ma'am, pwedeng 3,000 yung hawak ni number 1, pwedeng yung 157. Opo. Ngayon, buksan na natin, sabay. 1, 2, 3, go! Ma'am. Ha? Pero at least 7,000 ka. Ba't nilagay mo, wow, wow, Okay. wow, hindi ah. Okay na po din, sir. At least may 11,000 po kay ma'am, malaki na yon. Okay na po yun. Diba? Okay. So 11,000 ang pinanalo ni ma'am na Mandaluyong, ma'am Redeline. Ganda akong report. Magandang umaga po, Sir Rafi Tulpo, tsaka sa lahat po ng staffs ng Idol in Action. Natanggap ko na po pala yung ayuda na ipinadala nyo sa akin kahapon at naibili ko na po ito ng gatas at vitamins ng baby ko, pati na rin po bigas at iba pa pong pangangailangan namin dito sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa inyo at nagpapasalamat din po ako sa Amazing Pure Organic Barley, ang inuming siksik sa bitamina, mineral at fiber. Maraming salamat po. Thank you po. Santa Ana, Manila. Maraming salamat po, Idol Rafi. Sa tulong mo po, mayroon na po akong pangbayad ng dialysis ng anak ko. At salamat po sa Pure Organic Barley, siksik sa vitamina, mineral at fiber. God bless po, Idol Rafi. Idol Rafi, nandito na po kami sa anak ko. Nagda-dialysis na po siya. Maraming salamat po sa tulong niyo. Maraming salamat po. Santa Ana, Manila. And Patag, Cagayan de Oro. Masaludo po kami. Magbabalik pa po ang Idol in Action.
Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama kay makakasama mo siya. Okay, huling round na ng bigay ng tulong sa ating ayuda portion. Ngayon naman, Shari, Ito, ano Idol. bang merong mga comments dyan na maganda? Okay. Naku, feeling ko hindi ito nakakubit sa PLDT. Kapag niloko mo ang taong handang Ay, gawin ang nakakabit naman. lahat Sino yun? para Ma'am Cheryl? Okay. May nagsasalita. Pumapasok yung buzz ni Ma'am Cheryl. Anyway, Idol. Sister Cosim. Opo. Ito. Ito, Idol. Okay, keep. Kapag niloko mo ang taong handang gawin ang lahat para sa'yo, pinapatunayan mo lang na wala kang kwentang tao. Number 1, shot. Game. Okay, game na, Idol. Wala. Yan na, name na, Idol. Si Erica. Erica lang ang name niya, Idol. Erica. Erica. Yun. Yun. Tawagan agad si Madam Erica. Kapag niloko mo ang taong handang gawin ang lahat para sa'yo. Nandiyan na? Ringing! Ayan na, Idol. 1,700. Hello? America. Hello po? Magandang umaga. Ma'am Erica. America. Gandang tanghali po. Ma'am, papatay sige. na lang po ng TV. Ma'am Erica, papatay po ng TV. Okay po, wait lang po. Okay. America. Taga-saan po Or kayo? mute. Taga Caloocan po. Caloocan. Okay. Opo. Caloocan. Napatay nga. So, Ma'am Erica, ano po trabaho? Po? Ano pong trabaho, Ma'am Erica? May sari-sari store lang po sa bahay. May sari-sari store sa bahay. Si Mister. Ay, wala po. Single po. Okay, sige. Ma'am Erica, anong numero ang lucky sa'yo ngayon? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 po. Ayuda 1, ayuda 2, ayuda 3. 2 po. Ayuda 2. Yes po. Okay. Bakit ayuda 2 ba't hindi ayuda 1? Yan lang po yung... Diyan po yung tingin ko meron eh. Sa tingin niyo meron. Sige ma'am, mag-shopping na tayo. Umpisa na natin. Ano pong gusto niyo bilhin? Ma'am, Yes po. sige po. Ano pong gusto niyo bilhin? Ma'am, pakibilis. 10 minutes. Todo. Yes po. Sige po. Ano pong gusto niyo bilhin? Ma'am, go. Ano ba bibiling ko? Ano po gusto niyong bilhin? Mga panlaman lang po, pang grocery po. Mga Magkano? pang grocery po. Magkano? Kahit mga 10,000 lang, sir. 10,000 na agad. Apo. Hindi yata pa alam kung paano laruin to. May 3,000, may 5,000, at may Okay po. 156,000. Okay, ma'am? Ma'am, sa envelope na yan, dyan, sa tatlong yan, merong 3,000. Baka hindi mo alam. At may 5,000 at may 156,000. Now, umorder ka agad na magkano sinabi ni ma'am? 10,000. Eh, paano ma'am kung 3,000 yung hawak ni number 2, di butal ka na Okay agad. lang po, okay Sorry lang na lang. po. Ano po sa palagay Okay nyo? lang po. Kahit 3,000, 5,000, Okay okay lang. lang po, sir. Ano gusto mo? Ma'am, ang ibig sabihin, sabi mo, bibili ka ng worth 10,000 na groceries. Okay. Pag 3,000 po yung hawak niya, butal ka, 0 ka. Nagets mo? Okay po. Pero kung yan ay 156,000, go pa lang. So ano, si susugal mo, sugal po ang tawag dito, magsusugal ka na baka yan ay 3,000 lang or 5,000, yari ka. Go? Opo. 10,000. Opo. Ganito na lang po, ma'am, kasi na ano ko sa iyo eh. Bayaran ko na lang po, ma'am, ng magkano ba po ninyo sa sari store mo? Magkano, ma'am, pag pinuno yung sari store mo? Ma'am, yung Ma'am. sari-sari store niyo daw po, magkano kapag pinuno? Mga 10,000 Pag po, pinuno, sir. magkano? 10,000 daw, Idol. Puno na daw po. 10,000.
Mga 10,000 po. So, hello. Nawala. Nice. Okay. Hello. Shari? Ma'am Erica. Hello po. Okay. Okay. 10,000 para mapuno po yung inyong pong sari-sari store. Apo. Okay. So, papipiliin kita. Bibiliin ko na lang ng 11,000. Yung envelope. Huwag nating ituloy ito. 11,000 na lang. O, diretso ka pa rin sa number 2. Apo. Apa? Ma'am, ano nga po, ma'am? 11,000 o? Ayuda to po. Ito. O, sige. Dodobling ko na lang. Sayang ito eh. Sana maging bato pa. Ano? 11 minutes pa? 4 minutes pa? Ayuda. Huwag palit. Okay, sige. O, pwede daw po ba magpalit, 21,000. Idol? 21,000, ha? Magpapalit daw po. O, Magpapalit kayo, ma'am. Anong ipapalit yung ayuda, Papalit kayo, ma'am? Ayuda wala lang po. Ayuda 1. Sige po. O, ayuda 1. Bilhin ko ng 21,000 ng ayuda 1. Apo. 21,000 o ayuda 1? Ma'am, 21,000 or ayuda 1, ma'am. Pinapapili po kayo ni Sir Rafi. 21,000 po. 21,000. 21,000 cash. Okay, sige. Wala natin pag-usapan. Buksan na yung ayuda 3 muna. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Bahu! Okay. Sabay buksan yung 1 and 2. Buksan. Boom. 1, 2, 3. Yun. Ma'am, lumipat pa kasi kayo. Ay! Lumipat pa kasi kayo. Dala ako eh. Dali. At least meron kayong 20,000. Ano mo sumunod? 20,000. Diba, ma'am? Okay. Sige, ma'am. Congratulations. Meron kang 21,000 back now. 3 p.m. Bago tayo magtapos, may mapabati pa dyan. MJ. Yes, Idol, binabati ko sina Judy and sina Strike, sina Carlo, na lagi po nanonood sa atin dito. At syempre, mamaya po Celebrity Top 10. Yung mga team din po natin naka-quarantine nanonood, sina Marian, hello sa inyo, sina Peter. Ayun po, Idol, yun po yung mga binabati natin. Susunod na po. Nandiyan Cloud sa TV5 at Sir Cosim para sa mga balita magpapabusog sa inyong kalaman sa Signal Channel 1. Tandaan, mag-mask, maghugas ng kamay, at lagi po tayong mag-ingat sa Pilipinas. At siyempre, baka pwedeng ikunting sa'yo dyan. Heavyweight, Shari, and MJ, and